Mga magulang at mga kapatid, magandang hapon po. Salamat sa iyong pagpapakilala na matagal na po tayong lumalaban sa katiwalian, sa anomalya, sa pagnanakaw, at nais ko pong sabihin sa inyo na sa aking paglaban, kahit kailan ay hindi po ko naging mag-isa, sapagkat bukod kay Congressman Jing Paras, nasaan si Jing? Nag-CR yata? Nag-CR, oo. Medyo, ang tawag ay hindi na niya maaring i-ignore ang tawag ng kalikasan. Kasama ko rin, siyempre, si Congressman Defensor, lahat ng narito. At siyempre po, hindi po natakot, hindi umurong, hindi umatras, palaging pasulong ang mga opisyal at mga miyembro ng Citizens Crime Watch, mga kasama. Narito po sila mula sa iba't ibang mga lalawigan, ay dumayo pa po sila rito. May Laguna, may Batangas, tayo nga yung mga miyembro ng Citizens Crime Watch. At kumaway po kayo sa ating mga kapwa tawal na nagtatanggol sa mga Pilipino. Alam niyo po, nasabi na ng mga dating mga nagsalita, yung sa flood control, yung sa PDIC. Ngunit alam nyo, marami pa pong kalokohan itong gobyernong ito. Pero bago yan, ipakita po natin sa mga namamahala na tayo ay hindi natatakot. Sabi ni John Vic Remulla, parang hindi Caviteño ito sip-sip sa mga tiwali, na kapag sumigaw daw tayo ng Marcos resign, ay pwede tayong kasuhan. Natatakot ba kayo? Hindi! Sumigaw tayo! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yan! Yan, Vic! Saksak mo sa bagang mo! Demanda mo kami lahat! Saan mo kami ilalagay na kulungan? Sige nga! Papakainin mo pa kami lahat! Etong si Ka Eric, ang lakas kumain nito. Sige nga. Pero hindi, matipid itong preso kasi nag-hunger strike Anyway, alam nyo, bukod sa mga katarantaduhang ginawa nito na nasabi na ng aking mga kasamahan, baka may nakakalimutan pa po tayo na dapat lagi nating gunatain. Unang-una po dyan, yung ginto. Ano bang problema ng mga Marcos at napakahilig sa ginto? Yung Golden Buddha, ninakaw nila kay Rojas. Hindi na alam ng mga bata ito, yung Golden Buddha. I-google nyo na lamang. Bago meron pang Yamashita Gold daw. Metaliano Gold. Pero ang totoong gold na ninakaw, yung gold reserves po natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam nyo po ba, noong panahon ng pandemya at yung mga sumusunod na taon, na ang lahat hindi lang halos lahat ng Bangko Sentral ng lahat ng bansa ay nagho-hoard, nagtatago, nag-iipon ng ginto. Alam nyo ba ang pinagbebenta ng pamahalang ito? Ang ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 27 tons, 27 tonelada, mahigit kumulang ang ibinenta. Bakit daw ibinenta na nangatuwiran pa? Kasi daw, maganda ang presyo noon. Tutubo ang pamahalaan kung magbebenta ng ginto. Ang masasabi ko sa kanila, ikwento nyo sa pagong. Kasi
Nung binenta nila, yung presyo, tignan nyo, huwag kayong maniwala sa akin, baka binobola ko kayo eh. I-fact check nyo sa internet. Yung presyo ng pinagbentahan nila, tumaas ang presyo ng ginto. Hindi bumababa. Ginto yan eh. That's the best, that's the safest investment. Alam nyo ba kung magkano ang nalugi sa gobyerno dahil nagbenta sila ng ginto mga 2-3 taong nakaraan? Kontra sa presyo ngayon, nalugi ang ating gobyerno ng 200 bilyon. 200 bilyong piso. Alam nyo, hindi ako naniniwala na maling diskarte yan eh. Knowing this government, may kumita dyan. Hindi gagalaw itong gobyernong ito nang walang kita. Kaya nga sinasabi nila, ang malaking achievement daw ni Ginoong Marcos is that he is very big on peace and order. Alam niyo ba yan, kasama Jing? Malakas daw sa ang si Marcos Jr. daw ay very big on peace and order. Kasi pag may proyekto, sasabihin niya, I want a big piece of this, I want a big piece of that. That's an order. Kaya peace and order. Oh, ito pa ang isang malaking kalokohan. Alam nyo, yung Maharlika Fund. Maharlika pa talaga ang pangalan eh. Halatang halata. Alam nyo po, may mga bansang may sovereign fund. Dubai, UAE, Abu Dhabi, China. Ngunit, etong sovereign fund, yan po ay kapag labis-labis po ang kita ng isang pamahalaan. Yung surplus na sinasabi nila, yung sobra, ini-invest para kumita. Sa tingin nyo ba ang Pilipinas may sobrang pondo? Paano binulsa na? Okay, eto nakakatawa. Alam nyo ba mga sovereign funds? Huwag kayong maniwala rin sa akin, i-fact check nyo. Yung pinakamalaki po, sa isang Nordic country, trilyong dolyar. Yung sa Dubai, $1 billion. 600, 700 billion ang sovereign fund. Maganda pong pondo. Alam nyo ba kung magkano lamang ang sovereign fund natin sa US dollars? Nakakahiya partner, bariya. $2.26 billion lang. Kulelat halos tayo sa sovereign fund. Anong ibig sabihin? Maliit kung sovereign fund, malaki kung sa kitahan. Because that is 100. Yung $2.26 billion, malaki po yun sa pesos. Nakita na ba natin ang resulta niyan? Anong naging resulta niyang sovereign fund na yan? Yun. Yung bata nila, sinuweldohan nila ng 2 milyon isang buwan. Yung pangulo pa lang ng Maharlika Fund. Yung iba pang tauhan, yung opisina pa. Ngayon, sinasabi na wala naman nangyayari. Anong ginawa sa sovereign fund? Ininvest sa bansa lang. Worse, kinuha pa sa mga government banks, sa land bank, sa Coco Bank, na dapat pinauutang sa mga magsasaka, sa mga maliliit na negosyante, ginalagay sa Maharlika Fund yung bilyon-bilyon na sila ang nagmamanage. Buti na nga, may mga pumiyok. Kukunin pa pati yung sa SSS at sa GSIS. Akalain niyo yun, pati pensyon ng pribadong sektor at ng gobyerno, yung mga empleyado ng gobyerno, gusto pang kurakutin. Buti may pumiyok. Yan pong dalawang yan na hindi natin dapat malimutan kasi kasama sa flood control, nakikita niyo na po ang trend ng gobyernong ito na lahat ng kilos kailangan may kita, may kurakot, di ba? Grabe. Oo, kaya nga sabi,
yung karamihan daw ng mga kongresista, mga kasamahan ni Ching at ni Mike, nag-iba na. Di ba si Gibo naging Maltese? Di ba yung Maltese, aso yun? May aso akong Maltese eh. Alam nyo, nag-iba na daw ng nasyonalidad. Mga Canadian, Kanadito, Canadian. Tama! Ay nako. Huwag na natin pong kalilimutan, bukod sa flood control, lahat ng anomalya nandiyan na. At yung ginagawa sa flood control, tama yung mga kasamahan namin, ay pinagtatakpan lang, niloloko lang tayo, minomoro-moro lang tayo. Yung ICI, wala yan! Tama! Meron ba namang independent commission, laging buntot yung alter ego ng presidente, si Vince Dizon. Tama! Paano naging independent yan? Meron bang independent commission ang hihiram ng piskal sa DOJ? Niloloko lang tayo! Paano naging independent yan? Ang problema po, dahil hawak nila ang ninakaw nila, bilyon-bilyon, hundreds of billions, ginagamit po nila yan para mabili ang katapatan ng mga sektor ng ating lipunan para hindi maging widespread, kinokontrol ang media, tinatakot tayo, lahat sinusubukan nilang bilhin. Kaya bilang pagtatapos po, para sa akin, sa ngayon pero alam nyo, huwag tayong tumigil kahit mga ganitong mga maliliit na mga pagtitipon ay papalaki po ng papalaki yan. Hayaan nyo lang, magtyaga lang tayong ipaliwanag sa ating mga kababayan ang nangyayari. Ngunit sa ngayon, ipasa Diyos na lang natin yan mga kasama. Nasaan ba si Victor? Victor! Victor! Kunin ba nga yung ating tarpaulin dito at dito ka? At aanyayahan ko na lamang po kayong manalangin muna at iangat na lang natin sa Panginoong Diyos ang katarungan na nais nating makamtan sa pamamagitan ng panalangin na galing po sa Biblia. Ito po ay galing sa Biblia. Ito po ay hindi po kami nagsabi. Salmo 109. Hintay mo sa dasahan ko talaga. Ito po ay Salmo 109. Ito po ay panalangin ng isang inaapi sa Panginoong Diyos na siya ang magbigay ng hustisya. Ito po ang ating ipanalangin. Lahat tayo sabay-sabay, kada umaga, tanghali o gabi, kahit isang beses isang araw, ipanalangin po natin to. At ako'y nananalig na maririnig po ang ating panalangin. Ito po ang panalangin sa Salmo 109. O Diyos na aking pinapupurihan, dingginin niyo ang aking panawagan. Dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masamang tao, nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kahit nakikipagkaibigan ako sa kanila, ay kinakalaban pa rin nila ako. Ngunit ipinapanalangin ko pa rin sila. Sa kabutihang ginagawa ko sa kanila, masama ang iginaganti nila. At sa aking pag-ibig, ibinabalik nila'y galit. Sinasabi nila, maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ay may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. Mamatay na sana siya agad! At ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang hinibang tahanan. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng dayuhan ang kanyang pinaghirapan.
Wala sanang maawa sa kanya at sa mga naulila niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay sana ang kanyang mga angkan Amen. upang sila'y makalimutan na ng susunod na salinlahi. Amen. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno, at lubusan na sana silang makalimutan sa mundo. Hindi po ako nagsasabi niyan, hindi tayo nagsasabi niyan. Yan ang hilingin natin sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng katarungan. Maraming salamat po. God bless the Philippines. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Maraming salamat po, Attorney Ferdinand Topacio.